tayo mga Pilipino ay kahit hindi natin anak ay mapagmahal tayo sa ating mga alaga. Yun ang napapansin ko sa mga nakakasalamuha kong mga yaya ng mga kapwa natin Pilipino na mahal nila ang kanilang mga alaga. Kahit gaano pa sila ka-stress kasi may iba't ibang kwento yung mga yan, nakakasalamuha ko sila, may iba't ibang kwento sa bahay ng employer nila. Yung iba sinasabi all around sila, yung iba sinasabi na napapagod sila kasi may bata pa silang inaalagaan at hindi nila pababayaan ang kanilang alaga. So ang mga Pilipino, ang mga yayang Pilipino na may mga alaga na marami ay mahal nila ang kanilang mga alaga. Kaya ako, hindi ako naniniwala na sinadya ni Kabayan na ipasok ang alaga. Isang napakalamig na umaga sa ating lahat, lalong-lalo na dito sa mga nagtatrabaho sa Middle East. Cold morning sa ating lahat. 2 buwan pa bago mapindot ang mahiwagang remote para uminit ulit ang ating mga kilikili. So mag-update lang ako doon sa mga cases ng mga kababayan natin na nakulong o naaresto dito sa Middle East. Unahin natin ang kababayan natin na nakulong sa Kuwait kung saan napatay niya ang kanyang 18 months old na alaga. Para sa akin guys, may 3 teorya ako sa nangyari kay Kabayan. Hindi ko siya hinuhusgahan, hindi ko siya inaakusahan na pinatay niya yung alaga niya o sinadya niyang paslangin ang bata. So ang una kong teorya ay ganito. Una, maaaring aksidente ang nangyari. Sa dami ng trabaho ni Kabayan, maaaring si Kabayan ay all around. So hindi niya napansin na ang kanyang alaga ay gumapang papunta sa washing machine. Dahil majority dito sa Middle East, lalong-lalo na sa Kuwait, ang mga washing machine nila, automatic washing machine ay mga pahiga o naabot ito ng mga toddler. So baka yung alaga ni Kabayan ay pumasok doon at hindi niya napansin na may mga damit doon. Akala niya wala doon yung alaga niya sa dami ng trabaho niya. Hindi niya na alam ang uunahin. So sa kamamadali niya ay napindot niya yon na nandoon pa yung bata. Yon ang una kong story. Pangalawa, baka naglalaro yung mga alaga niya. So, si Kabayan ay naglalaba and then habang sasalang na sana siya ng damit, biglang nalingat siya yung mga alaga niya pumunta doon sa laundry room at isa sa mga alaga niya ay naglagay doon sa kapatid nila sa washing machine. So, maaring ang isa sa mga kapatid o isa sa mga miyembro ng bahay, mga alaga ni Kabayan, ang naging dahilan ng pagka-aksidente o naipasok nila ang kapatid nila at hindi ito napansin o biglang napaon. Yon ang pangalawa kong theory. Pangatlong theory, baka yung nanay o yung employer niyang babae ang naging dahilan kung bakit nalagay sa washing machine yung bata. Hindi ko sinasabi nilagay ng nanay. Baka hindi niya napansin na nandoon yung anak niya. Tapos sa kakamadali, inon niya na lang kasi nagsasayang ng effort. Kasi dito kasi sa Middle East, uso dito ang madalian. Parang naghahabol sila lagi ng oras. Kailangan mabilis o quickly. So baka hindi napansin ng nanay ng bata na pumasok doon yung anak niya at nakita niya na may mga damit doon. So baka hindi niya napansin at napindot niya at nakita niya yung katulong niya na maraming ginagawa. So bilang tulong man lang is siya na mismo ang nagpaon sa automatic washing machine. So yun ang 3 kong theory sa nangyari kay Kabayan na nakulong dahil sa pagkapaslang ng 18 months old niyang alaga. So may mga kumakalat mga kababayan na videos na mga posible ring nangyari. Sabi nila hindi daw yun verified na video o hindi yun ang CCTV doon sa bahay ng employer ni Kabayan. Kumakalat ito at kung ano-anong ginagawan ito ng mga content. So mga kababayan, doon kasi sa kumakalat na video, 2 silang bata. So, ang isa naka-baby roll at pumasok sa washing machine. And then, naglalaro sila. And then, yung nanay is hindi niya napansin. Isa lang yung nakita niya sa labas ng washing. At yung isa nakapasok na. So, nilalak nung isang bata yung washing and then pinaon ng nanay. Hindi niya napansin yung isa niyang anak. Ang nangyari, kinuha niya yung anak niya na nasa labas and then doon na niya hinahanap yung isa niyang anak habang naka-on yung washing. Yun ang kumakalat na video. Hindi natin alam kung kaninong nanggaling yun at lalong hindi rin siguro yun ang verified dahil dito mahigpit na yung pinagbabawal ang ipagkalat yung mga hitsura nila, yung video nila o yung mga picture ng ating mga employer, lalong-lalo na yung mga babae. Bawal na bawal yun dito, yung kunan sila ng litrato at ipakalat ito sa social media. So hindi natin alam kung sino ang pinanggalingan nun, pero isa yun sa mga hypothesis.
kumakalat din na mga replied comments na nagsasabi na si Kabayan ay napagbintangan lamang at maaaring yon nagsasabi noon ay kaibigan ni Kabayan at pag nakisali daw siya ay idadamay daw siya. So hindi rin natin alam kung totoo ba yun, baka yun daw yung nangyayari. Ngayon may nakita ko na isa sa mga vlogger na nagsasabi na may verified video daw siya na makakapagsabi na maaaring mapawalang sala si Kabayan. Dahil sa video na yun, baka yun ang CCTV. Kasi baka may CCTV dun sa laundry room. And then isa sa mga vlogger na yun ay naambunan. So baka yun daw ang magiging isa sa mga rason baka posibleng mapasa walang sala ang Kabayan natin na nakulong sa Kuwait. Guys, ang masasabi ko lang dito, medyo mabigat yung haharapin ni Kabayan dahil inamin niya o baka napuwersa siyang aminin o baka pinilit siyang aminin. Alam naman natin na baka may nangyaring hindi natin alam na sinabi ni Kabayan na nairita siya sa bata, naingayan siya, kaya ipinasok niya ito sa washing machine. So hindi natin alam kung baka pinwersa si Kabayan o baka tinakot o yung mga ganon. Kaya napilitan. Yung iba naman kasi natin mga kababayan is mabilis silang manghusga. Kung nasa tamang pag-iisip ang isang worker, kahit gaano pa siya ka-depress, kahit gaano pa siya ka-stress, kahit gaano pa ka-problema ang hinaharap niya, hindi niya hayaang ipahamak ang alaga niya. Dahil tayo mga Pilipino ay kahit hindi natin anak ay mapagmahal tayo sa ating mga alaga. Yun ang napapansin ko sa mga nakakasalamuha ko, mga yaya na mga kapwa natin Pilipino na mahal nila ang kanilang mga alaga. Kahit gaano pa sila ka-stress kasi may iba't ibang kwento yung mga nakakasalamuha ko sila, may iba't ibang kwento sa bahay ng employer nila. Yung iba sinasabi all around sila, yung iba sinasabi na napapagod sila kasi may bata pa silang inaalagaan at hindi nila pababayaan ang kanilang alaga. So ang mga Pilipino, ang mga yayang Pilipino na may mga alaga na marami ay mahal nila ang kanilang mga alaga. Kaya hindi ako naniniwala na sinadya ni Kabayan na ipasok ang alaga niya sa washing machine dahil naiingayan lamang siya nito. Maaaring mayroong pang istorya sa likod ng nangyaring doon sa bata at kay Kabayan. At sana is kung totoo man yung theory nating lahat na aksidente ang nangyari o ang employer niyang may dahilan, sana mapawalang sala si Kabayan dahil hindi biro ang batas dito. Haharapin ni Kabayan ang death penalty dahil kapag nakabatay ka ay buhay rin ang kapalit. So sana mabistaghan pa ng maayos at hindi madiin ang ating kababayan na nasa Kuwait. At para sa mga nagpapakalat dyan ng mga kung ano-anong video, please itigil nyo na yan. Dahil hindi nyo naman alam ang tunay na nangyari dahil wala tayo doon. At para sa mga nanghuhusga kay Kabayan, wag na muna natin siyang husgahan. Dahil higit sa lahat, kung isa ka man worker o isa ka man OFW na nagtatrabaho sa bahay, intindihin na lang natin ang sitwasyon ni Kabayan. Hindi ko intindihin na sinasabi na dapat lang yung ginawa niya. Intindihin natin na mahirap talaga ang buhay sa loob ng bahay ka nagtatrabaho dito sa abroad. Lalong-lalo na dito sa Middle East. So, yun lang. Sayonara.